Palakpakan natin ating Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Praise God, praise God. Ating kamayan ng bawat isa, pagbati sa inyo sa oras na ito. Salamat sa Panginoon sa ating muli tayong nagpangita sa biyaya ng Diyos. At narito tayo, merong lakas sa kabila na may mga pinagdaraanan, may mga karamdamang minsang pinagdaraanan, pero sa lahat ng mga bagay na ito ay nakikita natin ang biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Praise God. Nais kong puntahan natin ang ating verse na gagamitin sa oras na ito. Ito ay Romans chapter 12. Ginamit ko last Thursday ang Romans chapter 12, pero ngayon ay gusto kong particular na basahin ang verse 2. Ang verse 2 ay nagsasabi ng ganito, "And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, and that which is good and acceptable and perfect." May the Lord God add blessing to the reading of His Word. Can you say amen? Praise God. Purihin Diyos, makaupo tayo sa oras na ito. So magandang umaga po sa bawat isa sa atin. At maasa ko na ang bawat isa ay masaya sa oras na ito, sa kanyang kabutihan sa atin. So sa oras na ito ay nais kong dumulog tayo sa salita ng ating Panginoon. At handa na ba tayo? At sa oras na ito ay nais kong i-share sa inyo ang isang kaisipan. At ito ay aking binubulay-bulay at binibigyan ng pansin. Ay gusto kong bigyan ng pansin yung the power of media. The power of media. So dito sa Romans chapter 12 ay pinakita ni Apostol Pablo ang pangusap na ito sa verse 2 at sabi niya, "Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, and that which is good and acceptable and perfect." Now, pinapakita rito yung salitang huwag tayong not to be conformed. Hindi tayo makisama o makigaya. Ano yung sinasabi sa Tagalog? Sabi rito, that huwag kayong magsiayon. Yung salitang magsiayon or to be conformed, sabi niya huwag kayong magsiayon sa mundong ito, sa takbo ng mundong ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. At sabi niya, upang mapatunayan o makilala ninyo, mapatunayan ninyo alin ang kaaya-aya, alin ang mabuti, kaaya-aya, at ang lubos na kalooban ng Diyos. Alam niyo, sa ganitong bagay ay yung tinatawag na pagkakilala sa mabuti, sa katanggap-tanggap at sakdal na kalooban ng Diyos ay hindi ito basta-basta sabihin natin sa natural na kaisipan, ay hindi ito basta-basta na nakikilala. So it takes kinakailangan dito ang isang paraan ng Panginoon na kanyang ginagamit ay ito ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang sabi ng ating Panginoon sa John chapter 17, verse 17, sabi niya, "Sanctify them through your truth. Your word is truth." Do you believe that the word can sanctify us? Diba? It sanctifies us. Ito yung naglilinis sa atin. Ito yung nagpapabanal sa atin. Ito yung nagtatransform sa atin. Ang salita ng Diyos ang siyang nagtatransform sa atin. So, samantalang ang mundo, ang sanlibutan ay dinideform ang mga tao. Dinideform sila.
Pag sinabing deform, ay sila ay, alam nyo, kapag ang isang halaman ay hindi siya nakatubo ng tama, kapag yung halaman ay nadaganan ng bato, and then makikita ninyo pag tubo niyan, deform siya, di ba? So, pero kung siya ay pababayaan tumubo sa tamang paraan, ay makikita mo yung tinatawag na transformation sa kanya. Mula sa seed up to become plant at maging isang tree at siya ay magkaroon ng maraming bunga. So makikita natin dito sa bahaging ito ay titingnan natin ang tinatawag na media. Ang media ay basically ang pinapakita ng media ay siya yung medium, di ba? Siya yung nasa gitna, siya yung tumatayo na nasa gitna. At malimit, alam natin, merong narinig natin about media, social media at ilang pang mga bagay. At kahit man ang Diyos, mga kapatid, ay siya gumagamit ng media. So dapat makita natin what kind of media ang ating ginagamit sa huling mga araw nito. So this two media na ating bibigyan ng pansin ay isa dito ay nagdi-deform. At isa dito ay ikinoconform ang tao sa mundo, sa sanlibutan. Samantalang ang isang media naman ay tinatransform siya. Amin ka sa amen. It transformed the man, tinatransform ang isang anak ng Diyos papunta sa nais at layunin ng Diyos. In fact, ang book of Romans chapter 8, sa verse 29, ay pinapakita roon, and those whom He foreknew, He also predestined to become what? Conformed to the image of His Son, upang tayo ay maanyuan na kagaya ng Kanyang anak. Diba? Yan ba yung ating nalalaman? Well, ang minsan iniisip natin ay tayo ay magsisikap ng ating sarili para gawin ang lahat ng mga bagay, pero ang hindi natin nalalaman at ang minsan nakakalimutan natin, tayo ay itinalaga. Tayo ay itinalaga para sa ganitong bagay. We are predestined. Ito yung ating hantungan. Ito yung ating destination. To become conformed to the image of His Son, so that He would become, He would be the firstborn, para siya ay ang maging panganay sa lahat ng mga magkakapatid. So, dito sa bahaging ito ay papansinin natin yung bibigyan ko ng meaning, ay bibigay ko sa inyo ang meaning ng tinatawag na media. Ang pinaka-core meaning ng media is, it is where you get information. Diba? Yung basic na core definition ng media, so it is where you get information. So, meaning to say, it is the means of information. So, yung tinatawag na media, it is the means or where you get information. So, pag sinabing media, it acts as the middleman. Diba? Alam ko, yung mga businessmen ay merong mga middleman yan, na ibig sabihin, mga agent na nagtutulay sa kanila. So, ibig sabihin, the media acts as the middleman between an event and audience. So, ibig sabihin, merong isang source ng event, pero minsan hindi ito nakakarating sa atin maliban na merong media, di ba? Merong media na magpapaabot sa atin ng information na ito. So media acts as a middleman between an event and the audience. So yung event at yung audience, yung middleman o yung media, ang siyang nagiging
paraan ng means ng information. Ang media, hindi siya ang source. Tandaan natin yan. Ang media ay kumukuha lamang siya sa source. Nakukuha niyo yung punto ko, mga kapatid. Hindi siya ang source, siya ay media o middleman. Siya ay kumukuha doon sa source at dumadaan sa kanya para ipaabot doon sa audience. At so acts as the middleman between event and the audience, shaping how we perceive the world around us. So shaping how we perceive the world around us. Now, ano ang naging impression nyo o yung inyong impression sa inyo at naging expression nyo after na mabalitaan ninyo sa media na ang diesel ay tataas? Diba? It shapes ibig sabihin, lahat ay nagpapanik, di ba? Lahat ay nagugulat. Lahat ay nag-aalala, paano na kung magtatagal yung gera? Paano na magtatagal yung sitwasyong ito? So, ibig sabihin, yung media ay sineshape tayo. Di ba? Hinuhubog tayo. So, ibig sabihin, it's either ang tao ay matuwa o kaya siya ay malungkot o magulat. So, ito yung mga nagiging reaction kapag ang mga information ay dumarating sa atin through the media. So, media stands between the source and the object. It stands between the source and the object. Yun yung pinapakita ko kanina. So, ang media, the primary roles of media is, number one is information and education. Diba? Tama? Ano ang unang ginagawa ng media sa atin? It informs us and it educates us. So, dati ang media ay in a form of television, newspaper, and radio. Diba? Yan yung mga source dati ng tinatawag na mga information. TV, radio, and newspaper. Pero ngayon ay mas naging malawak na. Diba? Dahilan meron ng tinatawag na social media. So, dahilan sa ganitong bagay dati, mag-aantay ka ng 6 o'clock para mapanood mo yung TV Patrol, para malaman mo yung balita na nangyari kanina. Pero ngayon, ay ongoing pa lang na nangyayari, nagpa-pop up na sa ating mga smartphone. Diba? So, ganun na ngayon kabilis yung media para i-inform ang mga tao, yung real time na nangyayari ay nakikita mo na. Diba? So, nung araw, way back in the 90s, ay, alam nyo, way back in the 90s, o in the late 80s, sa biyaya ng Panginoon, ako po'y tumanggap sa Panginoon in the late 80s, 1989. I'm 19 years old at the time. Sa panahon yun, ay binabasa namin ang Revelation, Book of Revelation, chapter 11. At doon sa chapter 11 ng Book of Revelation, ay ang paksa doon is about 2 witnesses. Di ba? Sino yung nakaalala sa inyo? Yung 2 witnesses under the anointing of Moses and Elijah. Sa ilalim sila ng pahid o kapangyarihan at pahid ni Moses at ni Elias. At sila ay magmi-minister ng 3.5 years. At the end of 3.5 years, yung beast from the bottomless pit ay papatayin sila. Yung 2 propeta ay papatayin. At sabi ng banal na kasulatan doon ay sila ay mahandusay sa lansangan ng 3 araw. At ang buong mundo ay makakakita sa kanya. Ang buong mundo ay makakakita sa kanya. Yun yung pinapakita ng verse na ito.
sabi rito ng verse 10, 11, verse 10, Revelation, verse 9, those from the peoples and tribes and tongues. Verse 10, and those who dwell on the earth will rejoice over them kapag sila'y namatay, and celebrate, and they will send gifts to one another because these two prophets tormented those who dwell on earth. But after the 3.5 days, the breath of life from God came unto them, and they stood in their feet, and great fear fell from them, and those who were watching them. So, ang pinapakita rito ay yung buong nananahan sa sanlibutan ay makakasaksi ng kanilang ganitong mangyayari sa kanila. At dati nag-iisip kami, paano mangyayari ito? Diba? Ang meron pa lamang nung time na yon, way back in the 90s, ay yung tinatawag na via satellite. Diba? Via satellite. Ibig sabihin, yung broadcast noon ay masyado pang delay. Masyadong matagal bago makarating. Pero iniisip namin na maaaring siguro sa ganitong paraan. Pero ngayon, hindi na ito imposible. Diba? Because of what? Because of the media. Dahilan sa media, dahilan yung ngayon, sabi nga kanina, yung nangyari ngayon, abangan mo bukas. Yun ang way back in the 90s. Bukas mo malalaman yung balita o mamayang gabi, mag-aantay ka ng TV Patrol, mag-aantay ka ng balita sa Channel 7 para malaman mo yung nangyari. Pero ngayon ay hindi na gayon. Ganon kabilis ang tinatawag na media. So basically, ang primary role ng media is information and education. At isa sa ginagawa ng media is agenda setting. Pag sinabing agenda setting, ito ay media doesn't just tell people what to think, it often tells them what to think about. Ibig sabihin, talagang sineshape nito ang kaisipan ng tao. So kung kapag, alam niyo, sa politika, ay kapag sila ay merong gustong takpan ng mga pangyayari, magpapalabas sila ng isang press release, isang pangyayari, at makukuha yung atensyon at maaalis yung atensyon doon sa bagay na yun at mapopokus sa isang bagay. So, that's how powerful media is. Diba? It shapes nagkakaroon ng agenda setting, nagkakaroon ng pagma-mindset sa mga tao. So pag sinabi ng agenda setting is a communication theory that describes the ability of the news media to influence the importance, places on the topics. Ibig sabihin, ang ginagawa ng mga medyang ito ay yung mga lugar na hindi mo pa napupuntahan ay pinipresent nila para maingganyo ka. Oh, maganda yung lugar na yung puntahan natin. Diba? So that's isa sa ginagawa. At pangatlong bagay, so maraming bagay ito pero kinuha ko lamang ang ilang mga punto. Pangatlo na ginagawa ng media is entertainment and social connection. Diba? Entertainment and social connection. So, bukod sa mga balita na binibigay ng media, nagpo-provide din sila ng mga bagay na magbibigay sa iyo ng relaxation at ilang pang mga magbibigay sa iyo ng information para maging creative ka. Ngayon usong-uso na yung DIY, di ba? Yung do it in your own. At ilan naman ay sa pamamagitan ng through films, music, literature. So, ito yung nangyayari, ito yung nasa side naman, nasa punto naman ng entertainment and social connection. So, yan ang tinatawag na media. Yan ang ginagawa. At meron pang ilang mga bagay na hindi ko na binigyan ng pansin. Pero tandaan natin, mga kapatid, alam niyo ba na ang media
Siya yung nagko-control ng tinatawag na message. At ang role ng media ay kapag merong isang bagay ay depende ito sa kanyang pagtutuunan ng pansin, ay yun yung nagiging highlight ng isang bagay. Diba? So media controls the message, the quality and meaning and the essence of the communication ay nakarely doon sa tinatawag na media. So, paano niya ito pinapakita, paano ito nagiging, pero ang isang medyo mahirap na bagay ay yung tinatawag na media totally depends, ibig sabihin, yung source, yung pinaka-source ng nagsasalita, ang isang suliranin sa panahon ngayon ay kapag ang isang tao ay nagsasalita, yung mga tao na gagamitin ng media para sirain ka, ikakat nila yung isang bahagi ng salita mo, hindi minsan kukunin lamang yung isang salita na yung ginamit at kinukuha ito sometimes out of context. At ito yung ipapublish nila at sabihin nila, kita mo, ito yung sinabi niya. Diba? So ganun yung tinatawag na ginagawa ng media. At isa sa medyo nakakalungkot, so if the media get it wrong, then the people, the object of the message will get it wrong also. So kapag idiniliver ng media sa maling paraan na merong motibo sa isang bagay, yun yung mapipid ng tao, di ba? Yun yung matatanggap ng tao. O kita mo na, di ba? Kita mo na sila ganun-ganyan. So ibig sabihin, sometimes ganito kahalaga ang media. Yung mensahe ay, alam nyo, kapag merong, sabihin natin, kapag merong di ba, buti ngayon si Bar Josiah, ay kahit, although Bar Josiah, you speak English, we don't put any interpreter or a translator for while you are preaching. But, sa ilang mga lugar, ay kapag yung isang preacher ay nagsasalita ng English, dahilan ito ay maraming mga bansa. Merong Spanish, merong Chinese, merong ilang mga, sabihin pa natin, iba't ibang mga lingwahe. So maglalagay sila ng media. Ang tinutukoy kong media is the middleman, the interpreter. Diba? Nakukuha nyo? Sa yung middleman, sa yung interpreter, at magsasalita yung source, and then the interpreter will interpret it. Ita-translate niya ito doon sa lengguwahe na alam na naintindihan ng mga tao. At ngayon, alam nyo, pasalamat yung speaker at manalangin siya na ang kanyang salitang sinasalita ay nai-interpret ng tama ayon sa kanyang punto. Nakukuha niyo yun, di ba? So, dahilan kapag gumamit siya o in-interpret niya ito ng hindi ayon dun sa sinasabi ng source, well, magkakaroon ng problema. Iba na ang makakarating doon sa mga tao kaysa doon sa sinasabi ng source. Nakukuha niyo yung punto ko, mga kapatid. So, ibig sabihin, ganun kahalaga ang middleman. Ganun kahalaga ang media. Ganun kahalaga ang interpreter na he stands as a media, as a medium na magpapahatid ng mensahe. So, kaya nga sabi ng isang preacher na narinig ko, sabi niya, dalangin ko, tama yung pag-interpret niya sa mga salitang ipinapangaral ko. Dahilan kung hindi,
magkakaroon ng ibang view. Di ba? At pwede siyang tanungin, bakit mo sinabi ito? Pwede niyang sabihin, hindi ganyan ang pagkakasabi ko. Yan ang sinabi ng interpreter. So magkakaroon. So ibig sabihin, ganun kahalaga yung interpreter. Ganun kahalaga yung media. Ang dapat na gawin ng media ay salitain niya ng eksakto sa kanyang sinabi ng source. Diba? Hindi niya kailangang magbigay ng sariling opinion o explanation doon sa sinalita ng source. Dahilan kung magbibigay siya ng kanyang sariling opinion, baka hindi ito ang idea ng pinaka-source na nagsasalita. So nakita natin ang ganitong bagay. So if the media get it wrong, then the people, the object of the message will get it wrong also. Maring tama yung source. Pero, alam nyo, anong klaseng game yon yung pagpapasa ng command, di ba? Pagpapasa ng salita. Sasalitain ng isang sentence, and then yung isa naman, pakikinggan niya at iintindihin niya yung sinabi ng speaker, sasabihin niya naman doon sa susunod, pagdating doon sa dulo, iba-iba na. Di ba? Nakukuha niyo yung punto? So, ganun kahalaga ang media. Dapat makuha niya yung pinaka-idea nung nagsasalita. Otherwise, pagdating dun sa dulo, iba na ang interpretation. Diba? Sa balita pa lang, yung balita minsan ay may lagnat ay malala na sa bandang huli, diba? So nagkakaroon ng exaggeration. Now, mga kapatid, makikita natin ang pinaka-media. Listen to this. Ang pinaka-media is the Word. Diba? The Word is the media. Alam nyo, ang Diyos ito ang ginamit niya as a media, as a medium. Para Para i-communicate ang kanyang kaisipan, ang kanyang desire, at ang kanyang will. Diba? To communicate His thoughts, His desire, and His will, God used His Word as the medium. Diba? As the media, pinaka-medium niya. And, bibigyan ang pinaka-example na pwede nating bigyan ng pansin sa oras na ito ay ang pinaka-popular na nangyari sa Garden of Eden. Diba? I hope makukuha niyo yung punto ko. Dito, sa chapter 2 ng Book of Genesis, verse 15, then the Lord God took the man and put him into the Garden of Eden to cultivate it and keep it. So nilagay ang tao na kanyang nilalang doon sa halaman ng Eden para bungkalin at para siya ay magtrabaho at kanyang ingatan to keep it. Verse 16. The Lord God, ano sabi diyan sa verse 16? Verse 16. The Lord God commanded. Yung salitang the Lord God, the Lord is the source. And His command is the media, di ba? Yun yung pinaka paraan para ibigay niya ang kanyang kaisipan sa tao, ibigay niya ang kanyang desire, ibigay niya ang kanyang will. The Lord God commanded, is the word. The Lord God commanded the man, from any tree of the garden you may freely eat. Diba? Simple as that, yung command na ito. From any tree of the garden you may freely eat, but from the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat from it, you will surely die.
So pinakita ng Panginoon na sabi niya, lahat ng punong kahoy pwede niyong kainin maliban sa punong kahoy na ng pagkakilala, ng mabuti at ng masama, sapagkat sa araw na kayo'y kumain iyon, sa araw na iyon, kayo'y mamamatay. Mga kapatid, dito natin makikita yung tree dito, the tree of life and the tree of knowledge of good and evil. They are not literal tree. Hindi sila mga literal tree, pero sila ay source. Diba? Or sabihin na natin source or means. Diba? Saan ka nakakakuha ng bunga? Diba? From the tree. Saan ka kumukuha ng pagkain? So from the tree. So ibig sabihin, ang tree of life and tree of knowledge of good and evil ay ito yung tinatawag na media. Ito yung bagay na inilagay ng Panginoon. The tree of life is the Word of God by which na ang Diyos ay dito niya kinoconvey ang kanyang thoughts, ang kanyang kaisipan, at ang kanyang will. On the other hand naman, ay merong tinatawag na tree of knowledge of good and evil, at ito ay ang bagay na nangyari dito. So, pagdating ng chapter 3, pinakita rito, now the serpent, siya yung pinakamatalino at tuso sa lahat ng nilalang, sa lahat ng hayop sa parang, at sabi rito, and he said. So meron siyang media, di ba? Meron siyang media na ginamit, yung kanyang salita. Pero yung kanyang salita ay hindi niya kinote as is. Di ba? Hindi niya kinote as is. Hindi niya kinote kung ano yung nasa kaisipan ng source. Di ba? Kundi anong kanyang ginawa? Meron siyang intention behind sa pag-quote niya nung word na nanggaling sa Diyos. But sabi rito, and he said to the woman, sa Tagalog, sabi niya, at siya ang ahas, o ang serpente yan, ang serpente nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop. So ang serpente, yan ay nilalang ng Diyos na upright creature, hindi siya gumagapang, hindi pa siya ahas at that time. So, siya ang pinakatuso sa lahat ng mga hayop sa parang nanilikha ng Panginoong Diyos, at sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos? So the way na kanyang pinipresent yung salita, kung kinote niya lang as is, galing sa salita ng Panginoon, na sinabi ng Panginoon sa lahat ng punong kahoy, pwede kayong kumain, maliban doon sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Pero sabi niya, tunay bang sinabi ng Diyos? He is putting it into question. Diba? So meron siyang paraan ng pagpe-present, paparaan niya ng pagpapahayag ng ganitong bagay. So hindi, sabi niya, tunay ba na sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy na nasa halamanan? So nilagay niya sa question. So dahilan inilagay ito sa question, so kinakailangan ng babae sumagot based doon sa question. At sabi ng babae sa verse 2, sumagot ang babae, sinabi ng babae, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. At sa may kalayaan na sabi niya sa verse 3, datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyon, ni huwag ninyong hipuin, baka kayo'y mamatay. So because ang babae nasa kanyang ignorance. At sabi rito, verse 4, the serpent said, sinabi ng ahas, ng serpente sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay.
tunay na hindi kayo mamamatay. Verse 5, sapagkat alam ng Diyos na sa araw na kayo kumain yun, ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. So, yung paraan ng kanyang pagpresent, dapat sana walang bias. Dapat sana walang intention. Diba? Dapat sana, kung kinote niya ito ng tama, walang magiging problema. Pero dahilan, ang purpose niya ay dayain ang babae. Para dayain ang babae. So, dito natin makikita gaano kaselan ang media. Diba? So, pag ito ay ipinasent sa way na ang kanyang intention ay merong agenda, merong behind, meron nasa likuran ng mga bagay na kanyang pagsasalita, ay gusto niyang dayain. Kaya't ang babae ay nahulog sa ganitong bagay. At sabi ng banal na kasulatan, sabi ng verse 5, sabi niya, nalalaman ng Diyos na kapag kayo kumain, ay madidilat ang inyong mga mata. At sabi niya, at kayo ay magiging katulad ng Diyos. Imagine that. Magiging gaya kayo ng Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama. At nang makita ng tiningnan muli ng babae na ang puno ay mabuting pagkain at nakalulugod sa mata at isang bagay na mananasa upang maging pantas I'm reading verse 6. Maging pantas ay kinuha niya yung ayon doon sa pinipresent. Tinanggap niya ayon doon sa pagpipresent ng babae at yun yung bagay na kanya, pagpresent ng serpente sa kanya. At siya ay na-convince sa ganitong bagay. So makikita natin, ganito kahalaga at ganito kaselan ang tinatawag na ang kalalagayan, ang media. Now, kung ating bibigyan ng pansin, ang ilang bahaging ito, alam nyo, kahit man sa panahon ng ating Panginoon, ay, alam nyo ba sa resurrection ng ating Panginoon, nagkaroon ng ibang version, di ba? Alam nyo yan? Nagkaroon ng ibang version sa resurrection. Sa chapter 28, merong nang si Jesus ay nilibing doon sa libingan, kinote kanina, ito'y sa isang pag-aari ni Joseph na Arimatea. At yun ay pinagamit sa ating Panginoon, wala pang naililibing doon inilagay ang ating Panginoon, at nang siya ay ipasok doon, nilagyan ng malaking bato. At sinelyuhan, yung selyo noon ay yung tinatawag na clay, at ito ay nilalagyan ng seal nung nasa authority para kinakailangan ibig sabihin para maiwasan na hindi ito buksan, dahil lang kapag ito'y binuksan, masisira yung pinaka-seal niya, at yung masisira ito, ibig sabihin, tampered na siya. Ibig sabihin, may nagbukas na. Pero, sabi ng mga Pariseo, sabi ng mandarayang taong ito, wika nila sa ating Panginoon, sabi ng mandarayang taong ito, siya ay mabubuhay sa ikatlong araw. Kaya't ang kanilang ginawa, sabi niya, baka magkaroon ng mas malalang sitwasyon kapag may nangyaring ganito. Sabi niya, nasa inyong karapatan, bantayan ninyo. So naglagay sila ng gwardiya.
But mga kapatid, naganap ang sinabi ng Panginoon, siya'y bumangon na maguli sa mga patay. Nagkaroon ng pagyanig doon sa lugar ng libingan at nagulong yung malaking bato. Nasira yung selyo at nagulong yung malaking bato at nakikita sila ng anghel at silang lahat ay nahintakutan at nakita nila na si Jesus ay wala na sa lugar doon. So merong supernatural na bagay. So nang magpakita ng ating Panginoon after ng pangyayaring ito, sabi ng verse 11 ng book of chapter 28 ng Matthew. Sabi rito ng verse 11, nang samantalang ang sila'y nagsisiparoon, narito ang ilan sa mga bantay ay nagsiparoon sa bayan at ibinalita sa mga pangulo saserdote ang lahat ng mga bagay na nangyari. The next verse, at nang sila'y makipagtipon na mga matatanda at nagsanggunian na nagbigay sila ng maraming salapi sa mga kawal. Binigyan sila ng pera, yung mga kawal, at sabi sa kanila na nagsasabi, sabihin ninyo, nagsiparito ng gabi ang kanyang mga alagad at siya'y kanilang ninakaw samantalang kami nang natutulog. And next verse, at kung ito'y dumating sa taenga ng gobernador, ay siya'y aming hihikayatin at kayo'y aming ilalagay sa panatag. Isisecure namin kayo. Huwag kayong mag-alala. Sagot namin ng gobernador. Verse 15, kaya't kinuha nila ang salapi at kanilang ginawa ang alinsunod sa pagkaturo sa kanila at ang pananalitang ito ay kumalat sa gitna ng mga Hudyo at nanatili hanggang sa mga araw na ito. Nagkaroon ng dalawang version. Yung isang version, si Jesus ay bumangon sa mga patay. Yung isang version naman, ninakaw siya ng mga alagad. At mga cannibal sila, kinain nila ang laman ni Jesus. At ito yung kumalat. At mga kapatid, mas mabilis pong kumalat ang chismis na kagayang parang wildfire kaysa sa katotohanan. Diba? At mas maraming mga tao ang nakakilala nito. Nakinig dito. Mas kanilang binigyan ng pansin. Pero, merong mga alagad, may mga disciple na ang Diyos ng ating Panginoon ay nagpakita sa kanila upang makilala nila na hindi siya kwento, siya ay tunay na nagbangon sa mga patay. At ngayon mga kapatid, ang mga apostol na ito ang nagsilbing media. They become the media. Ang sabi ng ating Panginoon, go ye into all the world and preach the gospel into every culture. Diba? So, ganito ang makikita natin sa ganitong bagay. Alam niyo ba, meron akong ilang papakita bago tayo magpatuloy. Alam niyo kung bakit ganito makapangyarihan ang tinatawag na information o media sa tao. Dahilan ang tao kapag ito ay kanyang narinig sa kanyang pakinig, ay ito ay siyempre papasok ito doon sa kanyang isang bahagi ng tao ay yung kanyang kaluluwa. Diba? Yung kanyang kaluluwa at then yung information na natanggap ng tao galing sa kanyang katawan, sa kanyang pakinig, and then ipaprocess niya doon sa doon sa kanyang puso, sa kanyang kaluluwa, and then magbe-bear witness yung espiritu. At dahilan ng ang espiritu ay ang kalalagayan nito ay ito yung pinaka-channel ng Diyos, di ba? Na siyang sabihin natin, makikita natin yung konsyensya ng isang tao ay narito sa bahaging ito. Now, tingnan natin ang isang ang slide na aking
siguro, babanggitin ko na lang yung mga number ng slides. Yung slides number 2 at saka yung number 4 ay ang pinapakita dyan is man as a triune being. So yung sunod na slide ng slide number 4 ay pinapakita na ang tao ay as a triune being. So, iisa sila na merong tatlong bahagi. Hindi ito magkakaiba, kundi tatlong bahagi na nagfa-function sa kanya. Sa slide number 8 ay ito ngayon ang body, soul, and spirit. The body is the kulay gray, yung spirit ay ginawa kong kulay blue, at yung soul, which is the middle, which is the media. Sa tao, ang media ay, then, kung titingnan natin ang number 10 ay ang body, na nasa kanya ang seeing, feeling, hearing, tasting, and smelling. Ang number 12 ay ang soul, ay nasa kanya naman ang self-consciousness. Dahil siya yung soul. Nandun yung will, yung emotion, yung damdamin niya, yung mind niya, which is nandoon yung reason, imagination, and memory. So nandito sa soul. Sa slide number 16 ay yung spirit na siyang koneksyon paano ang tao ay nakakakonect sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang espiritu. So narito ang worship, ang fellowship, at ang intuition. Yun yung revelation o yung pagkaalam sa mga spiritual na mga bagay. So going back doon sa slide number 8. Sa slide number 8 ng body, soul, and spirit, the soul is in the middle. You know, the soul is the very media. Dahilan ang source ay manggagaling sa labas, maririnig ng body, ng kanyang tenga, then ipapasa doon sa soul. Dahilan yung soul ay naroon yung mind faculty, naroon yung processing, doon yung kanyang pagpaprocess, at ngayon naman, ipifeed naman ng soul yung spirit doon sa information na nanggaling dito sa body, at pwedeng sabihin kapag yung information na galing sa katawan na ipinasa sa kaluluwa at ipinasa naman sa espiritu, sasabihin, well, just for the sake of illustration lang, sasabihin ng espiritu, yung narinig mo ay hindi tama. Yung narinig mo ay mali. Pero, ngayon, ibabalik niya dito sa kaluluwa, pero sasabihin niya doon sa katawan, well, kasi yun yung aking narinig eh. Yun yung narinig ko. At then yung dating doon sa kaluluwa, sabi niya, parang tama naman eh. Diba? Parang tama. So ngayon, ang magpapasya ay sino? The soul. Diba? Well, for example, kapag merong, just for the sake of example, kapag ang isang tao ay nasa maling relasyon, for example, kapag siya ay nasa maling relasyon, then gusto ng katawan, and then ang kaluluwa ay magpapasya. And then yung spirito ay magsasabi sa kanya, yung konsensya niya ay magsasabi sa kanya, mali yan. Pero nadadaig siya nung kanyang emotion. Diba? Nung kanyang damdamin. Sabi niya, ay, paano yan? Mahal ko siya. Pero ito isang maling relasyon. Pero at the end, mga kapatid, ang magpapasya ay ang soul. Dahil nasa kanya ang decision making, nasa kanya ang will. At siya ngayon ang mananaig
at ang katawan ay kikilos at gagawin ang mga bagay nito. On the other hand, mga kapatid, kapag ang salita ng Diyos ay dumating sa katawan, sa pakinig, at naipasa sa kaluluwa, and then dito ay nasa battle ngayon ang soul. Dahil it's either sasabihin ng katawan, parang tinatamad akong dumalo ng gawain. At sasabihin naman ng Espiritu, kailangan mong dumalo ng gawain. Pero pag kanyang dinama sa kanyang damdamin, parang wala ako sa kondisyon ngayon. Siguro, hindi na lang muna ako dadalo ng gawain. To get example, mga kapatid, ibig sabihin, ang laging nananaig ay kung ano ang ipapasya ng soul. Because he is the media. Paano mo tinatanggap ang bagay na ito at paano mo pinaprocess at paano ka nagpapasya? That's the reason. Anong sabi ng ating Panginoon? The spirit is willing, but the flesh is weak. Kaya magpapasya yung kaluluwa, tutulog na lang ako. Diba? So, ang information, kapag ito ay dumating, narinig ng pakinig, at ito ay tinanggap ng kaluluwa, at kanyang ipinasya ang bagay nito. Well, merong mga pangyayari, mga kapatid, na kapag tinanggap ng katawan ang message at dumating sa kaluluwa at nag-react yung spirit, sabihin, mali yan. Pero, ang gagawin ng kaluluwa, yung emotion niyang mananaig, at gagawin niya yon. And then later on, nasusuppress ngayon ang spirit ng tao, yung konsensya niya ay nasusuppress. Later on, yung bagay na kanyang maling ginagawa over time ay hindi na siya nakukonsensya. Nagugustuhan niya na yung ganitong bagay dahilan ang nanaig ay yung kapasyahan ng kaluluwa ng isang tao. Now makita natin, all the information ay pumapasok sa pamamagitan ng katawan at bumabagsak ito sa kaluluwa at ang tao ay magpapasya. Now, tingnan natin mga kapatid. Ang gusto kong bigyan natin ng pansin ngayon ay alam natin na merong dalawang media, dalawang source, dalawang pinaka-medium. Ano ito? Tingnan natin ang sinabi ng book of 1 John chapter 5. 1 John chapter 5 ay winika ito ni Apostle Pablo, or Apostle Juan rather. Sabi ni John sa 1 John 5:19. Verse 17, starting verse 17. All unrighteousness is sin. And there's a sin not leading to death. Verse 18, we know that no one who is born of God sins, but he who was born of God keeps him, and the evil one does not touch him. Nalalaman natin na ang pinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala at ang pinanganak ng Diyos ay nag-iingat ng kanyang sarili at ang masama ay hindi siya ginagalaw. Verse 19, sabi ng verse 19, nalalaman natin na tayo sa Diyos. Amen kasi amen.
Tayo'y nasa Diyos. We are of God. Sabi ng verse 19. We are of God. At sabi niyan, at ang buong sanlibutan ay nakahilig sa masama. The whole world lies in the power of the evil one. So, ang kabuuan ng mundo at ng sanlibutan ay nakahilig sa masama. Lahat sabihin natin, almost generally speaking, ang mga bagay na narito sa mundo ay nakahilig sa masama. The whole world lies in the power of the evil one. At sabi rito, sabi sa next verse, and we know that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know Him who is true. In His Son, Jesus Christ, this is the true God and eternal life. Little children, guard yourselves from idols. Now, sa ating panahon ngayon, mga kapatid, ay merong dalawang bagay na naglalaban. The truth and lies. Ang katotohanan at ang kasinungalingan. Alam natin kung kung saan nanggagaling ang tinatawag na lies. Ang source nito is the evil one. And the whole world lies, ibig sabihin, naka-inclined sa kanya. See, basically, naka-inclined ang buong mundo sa masama. At sa pamamagitan ng ganitong paraan, ang kaaway ay ito ang isang paraan ng kanyang pandaraya. Diba? Paano niya dinadaya ang mga tao? Ano sabi ng 2 Corinthians chapter 4, verse 4? Sabi ng 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Sabi ng verse 3, kung ang aming ebanghelyo ay natatakpan o natatalakbungan, ay may talokbong ito sa kanino? Sa mga mapapahamak. Kasi amen. If our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. Pag sinabing natatalokbungan, natatakpan, ay hindi nila nakikita ng malinaw. Diba? Hindi nila nakikita ng malinaw at dahilan merong talokbong. At kapag may talokbong, ay hindi mo alam kung yung bagay pala roon ay napakainam, napakaganda, napakayaman. Yung bagay na yun ay napakaganda. Pero dahilan sa may talokbong, ay hindi mo nabibigyan ng pansin. At lalo tigit kapag yung talokbong ay hindi maganda. Diba? Pero sabi ng verse 4, na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kalawalatian na Kristo na siyang larawan ng Diyos. Anong ginagawa ng kaaway? Ay binubulag niya ang mata ng mga hindi sumasampalataya. Binubulag niya sa papanong paraan through His own media.
sa pamamagitan ng kanyang sariling salita. Diba? Paano ilang mga bagay ay kapag ikaw ay papasok sa ganyang klase ng pananampalataya, masisiraan ka ng bait. Magugulong yung buhay. May mga mag-asawang naghiwalay dahilan sa pagkakaiba ng relihiyon. So, para ma-preserve mo na lang yung pamilya, sabi niya, hindi na lang ako magbabago, hindi ko na lang tatanggapin ang bagay niya. But lahat ng yan is just, hallelujah, isang paraan ng pag-present. Diba? Dahil binubulag niya ang mga mata ng mga mata ng tao sa sanlibutan ito. The God of this world has blinded the minds. See? The minds, kaisipan. At nasaan yung kaisipan? Nasa soul. At ano ang tinatanggap ng kaisipan? 'Di ba? Salita. Ang pumapasok sa pakinig ay salita. Pagpasok ng salita sa iyong pakinig, it creates a picture. 'Di ba? 'Di ba kapag ako'y nagsalita ng ibon, ano pumasok sa isip nyo? I-B-O-N? Hindi, pag sinabi kong ibon, image ang inyo nakikita, di ba? Diba? Nakukuha niyo ako. So, ibig sabihin, kapag narinig niya ang salita, then it creates a picture doon sa loob. At doon ngayon siya magpapasya kung tatanggapin niya ito o hindi. Ano nangyari? Ang sabi ng ating Panginoon, nang merong isang lalaking lumapit sa kanya, sabi niya, Panginoon, mabuting guro, ano ang dapat kong gawin para ako'y magtamo ng buhay na walang hanggan? Anong sabi ng Panginoon? Sabi niya, gawin mo ang kautusan. Sabi niya, alin-alin. At in-enumerate niya, lahat ng yan ay ginawa ko na mula sa pagkabata. At ano pa ang kulang sa akin? Tiningnan siya ng Panginoon. Inibig siya, giniliw siya. At nagdalang habag ang Panginoon sa kanya. Sabi niya, kung gusto mo maging sakdal, umuwi ka ng iyong bahay. Ibenta mo lahat ng iyong pag-aari. Ipamigay mo sa dukha. Bumalik ka sa akin. Sabi niya, pamigay mo sa dukha, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At bumalik ka sa akin. At sumunod ka sa akin. Then, ang lalaking ito, ipinrasas niya sa kanyang kaisipan. Ano na ang aking buhay kapag wala na akong kayamanan? Babalik ako sa isang ordinaryong buhay. Ganito na ang aking magiging buhay, hindi na kagaya ng ako ay merong kayamanan. So, pinrasas niya at nakita niya ang isang picture sa kanyang sarili. Ayaw kong maging ganon. Ayaw kong maging ganon. Kaya ang sabi, nagpasya yung lalaki, umalis siya, tumalikod sa Panginoon na nalulungkot. Dahilan meron siyang malaking pag-aari. So ano nangyari? Dumating sa kanya ang media. Dumating sa kanya ang salita. And then, pinroses niya. At siya ay nagpasya. At iniwan niya ang ating Panginoon. At sabi ng Panginoon, napakahirap pumasok ang isang mayaman sa karya ng Diyos. Mas mabuti pa ang kamelyo dumaan at pumasok sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na makapasok sa karya ng Diyos. Pero sabi ng Panginoon, anong sabi niya? Sa tao ay imposible ito, pero sa Diyos walang bagay na imposible. Sa Diyos ay imposible, sa tao ay imposible. Pero sa Diyos ay walang bagay na imposible. Pero mga kapatid, makikita natin, merong mga lalaki ang ating, mga alagad ng ating Panginoon, na sila ay sinabihan. Sabi niya kay Pedro,
Sino mang gustong sumunod sa akin ay kinakailangan niyang tanggihan ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Nakita niya kung paano ang mga crowd. Alam niyo ba? Ang ating Panginoon ay nagsalita ng isang salita doon sa John chapter 6. Ang sinabi niya, ako ang tinapay na nanggaling sa langit. At sabi ng mga tao, paano siya naging tinapay na galing sa langit? Kilala ko siya, kilala ko nanay niya, kapatid niya, kilala ko tatay niya, kung saan siya nakatira. Bakit niya sasabihin siya ay tinapay nang galing sa langit? At sinabi pa ng ating Panginoon, maliban na inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Sabi niya, grabe ng salitang yan. Wala. Sinong makakatanggap ng salitang yan? Sabi niya, tayo na. So lahat sila ay nagsitalikod. Well, ganun mga kapatid, ganun ang pagtanggap ng tao sa media, sa salita. Dahilan siya rin mismo ay isang media at siya ay magpapasya kung ano ang kanyang gagawin. Pero, ang ating Panginoon ang magsitalikuran yung mga tao, binalingan niya ang mga lagad, kayo, hindi ba kayo aalis din? Ang sabi ni Pedro, Panginoon, saan pa ngayon may paroroon? Ikaw lamang ang may salita ng buhay na walang hanggan. Ikaw lamang ang may salita ng buhay na walang hanggan. Merong anong bagay na bukas sa kanila. Alam niya kung sino ang ating Panginoon. At sabi ng Panginoon, mapalad ang inyong mga mata na nakikita niyo ang bagay nito. Now mga kapatid, sa ating panahon ay merong isang tinatawag na sabihin natin kakatawan sa atin na as a media. Alam niyo, sabi rito ng Romans chapter 8. Romans chapter 8, verse 14. Anong sabi rito ng Romans 8:14? Sapagkat ang lahat na ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Can you say amen to that? Ang pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Verse 15, sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang Espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot. Anong gawain ng Espiritong yan? Dalhin ang tao sa pagkatakot at siya ay gawing slave. Yan ang espiritu ng kaaway. Yan ang espiritu ng kaaway na gumagawa sa tao, sa mga tao. At ang sabi ni Paul, yan ang mga espiritu na gumagawa sa mga anak ng pagsuway na sila ay iniimpluwensyahan ng espiritong ito. Ngunit hindi natin tinanggap ang espiritu ng pag-alipin sa ikatatakot at dapat tinanggap ninyo ang alin? Ang espiritu ng pagkukupkop na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. Ang espiritu ng Diyos ang siyang at it serves as the medium, as the media. Anong ginagawa ng espiritu ng Diyos? Pinapatnubayan kanya at pinapahayag niya sa iyo ang lahat ng katotohanan. Ang buong katotohanan ang kanyang ipinapahayag sa iyo. So, ito yung bagay na mahalaga mga kapatid. Hindi tayo, anong sabi ni Solomon? Lean not on your own understanding. Huwag kang magtiwala sa iyong sariling kaisipan. Kailangan mo ng media. Kailangan mo ng Holy Spirit. Dahilan ng Holy Spirit ang siyang magpapahayag sa iyo ng mga bagay na
buong katotohanan at akayin kanya sa lahat ng katotohanan. At sabi rito, so ikaw, ang espiritu ng pagkukupkup, ay sabi niya, ikaw ay sisigaw, aking Ama. Dahilan ipapakilala nito na ikaw ay anak ng Diyos. Ipapakilala nito ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa iyo ng Diyos na walang bayad. Ibinigay sa pamamagitan ng redemption. Anong sinabi ng book of 1 John chapter 2 verse 27? Ang pahid na ating tinanggap ay manatili sa atin at lahat ng kanyang tinuturo ay ating tanggapin at tayo manatili sa kanya sapagkat lahat ng kanyang sinasabi ay pawang katotohanan. Sabi niya, sa tungkol sa pagkapahid na sa kanya'y inyong tinanggap ay mananahan sa inyo at hindi nyo kailangang kayo turuan ng sinuman. Ibig sabihin, there's no other media. Huwag ka nang maghanap pa ng ibang medium, ibang media. Dahilan, galit ang Diyos sa Old Testament kapag sila ay magsasangguni sa ibang medium, di ba? Sa ibang media. Dahilan, ang tanging makapagbibigay lamang ng kanilang bukas at kinabukasan ay ang Diyos mismo. So galit ang Diyos na ang tao ay gagamit pa ng ibang medium, ibang media. Dahilan dapat niyang kilalanin, meron lamang isang medium na dapat niyang tanggapin. Ito yung in the Old Testament, ang ginagamit ng Diyos sa medium is prophet. Mga propeta ng Diyos na siyang nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Ano ang kasalanan ni Saul? Meron siyang dalawang kasalanan according to Chronicles. Dalawang kasalanan ni Saul. Ang unang kasalanan niya ay tinanggihan niya ang salita na sinabi ng Panginoon. Dinisobey niya. Ang salita na sinabi ni Samuel, pumunta kay Amalek at yung lipulin. Pero kinuha niya si Agag na hari at itinara ang magagandang mga hayop. Yun ang unang kasalanan. Pangalawang kasalanan ay nag-inquire siya sa medium. Diba? Naghanap siya ng ang Diyos hindi na nakikipag-usap sa kanya. Pumunta siya sa ibang medium. Naghanap siya ng ibang medium. Dahilan ng Diyos hindi na nakikipag-ugnayan sa kanya. Si Samuel na siyang pinaka-media ng Diyos para mangusap sa kanya ay patay na. So kinakailangan niyang sumangguni sa ibang medium. At yung medium sa Endor ay nagpatawag kay Samuel. At yun ang kanyang pangalawang kasalanan. Bakit siya pinatay? Bakit siya namatay sa kanyang kasalanan ito? Mga kapatid, sa huling araw nito, dapat meron ka lamang isang media. How many can say amen? Dapat meron ka lamang isang media. Nagalit ang Diyos kay Adam. Sabi niya, kumain ka sa bunga ng punong kahoy na sinasabi ko wag kang kumain. At sabi niya, dahilan, nakinig ka sa iyong asawa. Nakinig siya sa ibang source. Nakinig siya sa ibang, sa paano na i-present, na yung source na ito, na yung present, the way na present ni Eve sa kanya, ay hindi ito galing kay Eve, galing ito sa serpent. Influenced by the devil. Diba? Pinakinggan niya yung bagay na ito at siya ay nag-end sa ganitong klaseng kasalanan. Now, mga kapatid, sa ating panahon ngayon, if the world is lies, the whole world lies in wickedness, what do you think ang klase ng media na meron ngayon sa ibabaw ng sanlibutan? Well, sabi natin, there are things na maganda sa bagay na yan, but generally speaking, ano ang binabangon ng social media at ng media sa ating panahon? Ito ay ang 1 John chapter 2 verse 15. Anong sinasabi riyan?
1 John chapter 2, verse 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. How many can say na amen? Huwag mong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Sapagkat sino mang umiibig sa sanlibutan ay wala sa kanyang pag-ibig ng Ama. Sapagkat, verse 16, sapagkat lahat ng nasa sanlibutan ay masasamang pita ng laman, masasamang pita ng mga mata, kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Now, mga kapatid, ang lahat ng yan ay makikita ko sa social media. Can you say amen to that? What's that? The lust of the flesh. The lust of the eyes. The pride of life. Lahat ng yan makikita mo sa media. But brothers and sisters, ang sabi ng ating Panginoon, ngayon, ito'y nasa ating kamay matapos nating marinig ang salita ng Diyos. Sino man ang umiibig ng sanlibutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Bakit minsan yung ating mga ningas sa ating mga puso ay karakang nawawala? Dahilan sa media. Dahilan sa mga bagay na yan. Dahilan na nadadivert ang iyong mga kaisipan, yung dating ikaw ay nag-aalab sa isang bagay at magpapasimula kang matutuon ang iyong pansin. And then all of a sudden, sabi mo, maya-maya na lang, at paglipas ng ilang mga sandali, pag dinama mo yung puso mo ay nawawala yung alab na yan. At sabi rito, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the boastful pride of life is not from the Father, but from the world. And the world is passing away, and also its lust. But, sabi niya, next verse 17, ang sanlibutan ay lumilipas, at ang masasamang pita niyaon, datapwat, ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. There are two media na siyang ginagamit ngayon. At these two media, ang isa'y nagde-deform, ang isa'y nagtatransform. Be not conformed to this world, but be ye transformed. What will transform us is not the social media. Hindi yan ang magtatransform sa atin. Rather, it can deform us. It will deform us. Ngunit ang Diyos ay mayroong isang paraan how you will be transformed. It is through His media. Through His Word. Doon niya kino-convey ang kanyang last verse na gusto kong basahin. We're running out of time, pero chapter 16 ng book of John. John chapter 16. Sabi rito ng pangusap na ito, sa verse chapter 14 muna, pinakita niya ang ganitong pangusap. Sabi niya, sabi sa verse 16, 14-16, I will ask the Father, and He will give you another helper, that He may be with you forever. That is, even, ang Espiritu ng katotohanan,
Sa makatwid bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita, ni nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sasa inyo. Hindi ko kayo iiwang nag-iisa as orphans. Ako'y paririyan sa inyo. So pinakita niya sa iba pang verse 13 ng chapter 16. Ngunit, gayon may, kung ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Kung gusto niyo ng walang bias, kung gusto niyo ng walang kinikilingang anuman, merong isang media. This is the Holy Spirit na magsasabi ng buong katotohanan at pawang katotohanan. Dahilan sa, we are so bombarded with so many information sa ating panahon ngayon. And sometimes we're confused. Alin ba talaga ang totoo dito? Sabi dito, ganito ang tama. Sabi ng kabila, mali yun, ito ang tama. Pero mga kapatid, merong isang media. It is the Holy Spirit and it is called the Spirit of Truth na nagsasabi sa kanya ng lahat, magsasabi ng lahat ng katotohanan. He will guide you. He will guide you into all the truth. Papatnubayan kanya sa lahat ng katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili. Diba? Anong gagawin niya? Sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang narinig. Ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. He is the media. Siya ang media na nagpapahayag ng buong katotohanan. Hindi siya magsasalita sa kanyang sarili. Ano man ang kanyang narinig ay kanyang sasalitain and He will disclose to you, sabi ng wing English, but when He, the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. He will not speak in His own initiative, but whatever He hears, He will speak and He will disclose to you what is to come. Amen. Anong sinasabi ng media? Yung nangyari ngayon, yung nangyari kahapon, at yung palagay nila na mangyayari bukas. Anong sasabihin nila? Kaya tataas ang gasolina. Kaya ang mga tao ay nagpa-panic buying. Kaya sabi pa nga, minsan tayo, panic na lang daw ng panic. But brothers and sisters, it shapes. Who knows the future? Who knows tomorrow? Pwede silang maggawa ng worst case scenario. Diba? Pag narinig natin yung the big one, diba? Anong kanilang pinoproduce sa media ito? Pinapakita nilang worst case scenario. Ganito ang mangyayari. But brothers and sisters, isang bagay ang alam ko, ang sanlibutan ito, bago ito hatulan, kukunin niya ang iglesia. Amen. At kung sakali man mayroong mangyayari, alam ng Diyos paano niya ingatan ng matuwid sa gitna ng masama. Alam niya, inilikas muna si Lot bago hinatulan ng Sodom and Gomorrah. Na magitan si Abraham, Panginoon, matuwid bang, hahatulan mo ba ang matuwid na kasama ng masama? O ang masama kasama ng matuwid? Hindi bagat ang hukom sa lupang ito ay humahatol ng tama? How much more ang Diyos? Diba? Kaya sabi riyan, He will speak, He will disclose to you what is to come. Praise God, ang pinapakita ng Espiritu ng Diyos. I know my thoughts
that I think toward you. Thoughts of peace and not of evil, to give you an expectant end and a future. He will glorify me, for He will take of mine and will disclose it to you. All things that the Father has are mine. Therefore I said that He takes of mine and will disclose it to you. He is the only media. Hallelujah. Na pwede nating pagkatiwalaan. Hallelujah. Walang bias. Walang pananakot. Walang anumang bagay. Walang hidden agenda. Hindi sila nagbo-broadcast ng ganitong bagay para mas malaki ang pinapabura nila dahil mas malaki ang bayad sa kanila. Thank God, mga kapatid, merong isang unbiased media. And He is the Spirit of truth na nanggaling sa Diyos, mga kapatid. Siya lamang ang pwedeng asahan sa huling maaraw nito. Well, we know ang sanlibutan ay papunta sa kanyang kawakasan, sa kanyang kabagsakan, sa judgment. Yan ang naghahantay sa mundong ito. But I believe, brothers and sisters, ang Diyos ni Elias ay Diyos natin. Sa panahon na nawala ang source doon sa ilog, sa batis, ang Diyos, meron siyang panibagong source. O resource, rather. Nawala yung dahilan ng Diyos, ang source ng lahat ng mga bagay, ginagumagawa ang Diyos ng mga resources, ang batis, ang uwak, na nagsusupply ng pagkain, tinapay at karne araw sa umaga at gabi. Pero, nang naubos, hindi na dumating ang uwak, wala nang rasyon na karne at tinapay, tuyo na rin ang batis, ang Diyos ay nangusap kay Elias, Elias, punta ka sa lugar ng Sarepta. Meron akong inilaan na panibagong resource doon sa lugar niyon. Doon kita papakainin. Siya ang magsusupply ng lahat ng iyong pangailangan hanggang sa dumating ang ulan. Glory to God. I don't know, hallelujah, what will be in the future. But thank God, there's a God who holds the future. Praise God, palakpakan natin ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, tayo tumayo sa oras na ito. Hallelujah. Praise God. Diyos, mga kapatid, ay siya lamang ang nag-iisang mabuti. Hallelujah. Can we sing the song, ng awit na nagsabing, merong isang awit na Jesus breaks every fetters. Ang mga verses doon na nagsasabi, I am now in the altar. Ang sumunod na verse ay nagsabing, I will never doubt my Savior. Because I will rest on His promise. Hallelujah. Yes, Lord God. Yes, Lord Jesus. I will never doubt my Savior. Because what He tells me is the truth and nothing but the truth. Walang ibang katotohanan, walang ibang bagay at lahat ng Kanyang iniisip sa atin, sa iyo at sa akin, ay pawang mabubuting mga bagay. At ang Kanyang ninanais ay bigyan ka ng mainam na kawakasan to give you a future and a hope. Hallelujah, sa uling mga araw nito. Praise God. Ang pahit na iyong tinanggap ay manatili sa iyo sapagkat lahat ng Kanyang ituturo ay katotohanan. Hindi mo na kailangan ng iba pang tagapagturo. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan ng ibang source. Hindi mo na kailangan magtanong sa bituin. Hindi mo na kailangan magtanong sa baraha kung anong ang magiging aking bukas. Meron lamang isang pwedeng magpahayag ng iyong bukas. Yan ay ang Diyos na tumawag sa iyo. Ang Panginoon na nagmamahal sa atin. Ang Diyos na nagmamalasakit sa atin. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Kung merong mga tao na nagagawa nilang mag-rely
sa mga sinasabi ng media, sinasabi ng mga doktor, sinasabi ng kung ano mga bagay. Hindi mo ba kaya magtiwala sa Diyos na nagsasabi ng katotohanan, ng pawang katotohanan lamang? Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Tayo manalangin sa oras na ito. Panginoon, sa oras na ito, Lord God, nagpapasalamat kami. Ibinigay mo ang iyong mga salita, Panginoon. Panginoon, hallelujah, we cannot imagine, Lord, ang buhay namin kung wala ang iyong mga salita, Panginoon. Kami ay mangangapa sa kadiliman. We will grope in the dark, O Lord God. Hallelujah, matitisod kami, Panginoon, mahuhulog kami, hallelujah, sa bangin, O Lord God, dahil wala kaming guide, wala kaming mahawakan, Panginoon. But Lord, salamat, sinugo mo ang iyong mga salita. Sa pamamagitan ng iyong Santong Espiritu, ay pinapakita ang katotohanan at lahat ng katotohanan. At ngayon ay nais naming maglagak ng tiwala sa iyo, Panginoon. Dahilan ikaw lamang ang mabuti. Walang ibang mabuti, kundi ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang nag-iisang mabuti. At ikaw lamang ang nagsasabi ng katotohanan, Panginoon. Lord God, hallelujah. Ang buong sanlibutan ay pinamumunuan ng Diyos ng sanlibutan ito at nilulukuban ng kadiliman at pinapahinat sila, hallelujah, ay walang katiyakan. Pero Lord, tinawag mo kami, inalis mo kami mula sa kaharian ng kadiliman at inilagay mo kami sa kaharian ng bugtong na anak ng iyong pag-ibig. At ngayon ay meron kaming, hallelujah, dakilang pag-asa na iyong ibinigay sa amin. It's not a false hope, Lord God. Hindi isang maling pag-asa, kundi isang buhay na pag-asa dahilan ng aming Panginoong Jesucristo ay nagbangon mula sa mga patay. Panginoon, sa huling maaraw nito, gusto naming kilalanin lamang ang nag-iisang source, ang nag-iisang medium. Walang iba kundi ang iyong mga salita, Panginoon. Bakit iyong sinabi, huwag ninyong daragdagan, huwag ninyong babawasan? Dahilan ang katotohanan, iyan ay katotohanan ng iyong mga salita, Panginoon. At Lord God, yan ang bagay na iyong ibinigay sa iyong mga anak, Panginoon. Hallelujah. The truth, the very accurate, Lord, ang pinaka-accurate na walang iba kundi ang iyong salita, ang langit at lupa ay lilipas. Ngunit ang iyong mga salita, hindi, hallelujah, walang tuldok ni kuwit ang mawawala, kundi ito magkakaroon ng kaganapan. Panginoon Diyos, hallelujah, ang mundo ay nakikita namin na maraming mga bagay na nagaganap. Ang kaguluhan sa mga bansa ay nagaganap, Panginoon. Ang pagtaas ng mga bilihin, O Lord God, ay namiminto sa mga susunod na mga araw. At hindi namin alam kung saan kami susuling sa mundong ito, maliban lamang sa isang takbuhan namin, kundi ikaw, Panginoon. The righteous, hallelujah, there's only one tower. The name of the Lord is a strong tower, and the righteous runs to it, and they are safe. Hallelujah. Sila ay maliligtas. Dahilan ikaw lamang ang siyang bato ng aming kaligtasan. Panginoon, nais namin pagkatiwala ang aming buhay mula sa, hallelujah, sa panahong ito, sa mga araw na katulad nito. In times like this, that we are facing a lot of uncertainty, Lord. Nakaharap kami sa maraming mga bagay na hindi tiyak. Ngunit, Lord God, nais naming ipagkatiwala sa iyo ang aming buhay. Ang aming kinikilala ay ang Diyos ni Elias. Ang aming Diyos na pinaglilingkuran ay ang Diyos ni Elias, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Israel. Hallelujah. At ikaw, Panginoon, ay merong magagawang pagliligtas sa bawat isa sa amin, Panginoon. We don't know, Lord God, we don't know kung papaano, pero ikaw ang nakakaalam. At ang tangi naming dapat gawin sa huling maaraw nito is to trust your heart, Lord. Hallelujah. Ang pagtiwalaan namin ang iyong wisdom, Lord. Magtiwala kami sa iyong karunungan dahilan alam mo ang lahat ng mga bagay. Lord, nilalagak namin ang aming puso sa iyo. Hallelujah. Marami kami, ang ilan ay merong mga hanap buhay, ang ilan ay merong mga negosyo, Panginoon. Ngunit Lord God, lahat ng ito, hindi ito ang aming katiyakan.
Hallelujah. Ngunit merong isang katiyakan na pwede naming paglagakan ng aming buhay. At yan ay ikaw, ang iyong mga salita na nagsasabi, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Ikaw isa sa aming palagi hanggang sa uling sandali ng salibutan. Lord God, thank you for this media. Thank you for your word, Lord God. Salamat sa katotohanan na iyong binigay sa bawat isa amin. To God be all the glory and honor in the mighty name of our Lord Jesus Christ, our Savior. Amen. Amen and amen. Praise God. Palapakan natin Panginoon.